Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, hagupit ng Bagyong Pepito naranasan sa Catanduanes. Ilang bayan bakas ang tindi ng pananalasa ng bagyo. Bagyong Pepito tuluyan ng humihina habang tinatahak ang direksyong northwestward sa West Philippine Sea. Signal number 3 nakataas sa Ilocos Sur, northern portion ng La Union at western portion ng Abra. Lalawigan ng Aurora napuruhan matapos maglandfall sa probinsya ang Bagyong Pepito. Mga LGU at residente maagang naghanda sa pagdating ng Bagyong Pepito. Ilang bayan at lalawigan nagpatupad ng preemptive evacuation. Mga probinsyang dinaanan ng Super Typhoon Pepito unti-unti nang bumabangon. Buhay sa Tiwi Albay balik normal na. At isang sanggol, ligtas na naipanganak sa Catanduanes sa tulong ng mga pulis sa gitna ng Super Typhoon Pepito. Humina at isa na lang typhoon ang Bagyong Pepito at huling namataan ang sentro nito sa layong 145 kilometers kanlurang bahagi ng Sinait, Ilocos Sur. Nakataas pa rin ang signal number 1 hanggang 3 sa ilang lugar sa Luzon. Ang update yan alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga po, Sir Dan. Good morning sa ating mga taga-subaybay dito sa PTV4. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Pepito sa layong 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Patuloy yung paghina nito, isa pa itong typhoon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw papalay sa ating bansa northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. As of 5 a.m. today, may signal number 3 pa rin tayo sa northern and western portion sa Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at western portion ng Abra. Signal number 2 sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, Pangasinan, rest of Abra, western portion ng Mountain Province, Benguet at northern portion ng Zambales. Signal number 1 sa Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, western portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Nueva Ecija, Tarlac, at itong central portion ng Zambales. Kaya sa mga areas na ito, maganda pa rin tayo sa mga pagbukso ng hangin na dala ng Bagyong Pepito. Ngunit inasa na natin na patuloy ang paglayo nito sa ating bansa. In terms naman ng rainfall, yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng bagyo, asan pa rin natin itong mga malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Inasahan natin na unti-unti nang hihina yung mga pag-ulan na ito for the remainder of the day. Gayunpaman, maganda pa rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, lalong-lalo na kung trituloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon ay papatuloy itong makulimlim na panahon, sasamahan niya ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pag-ulog at pagkilat. For Visayas and most of Mindanao, magpapatuloy itong generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa northern and central Luzon. Itong mga seaboards ng northern and central Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit sa sasakyan pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pawalaot dahil makaranas tayo ng maalon hanggang sa napakalong karagatan na dala ni Bagyong Pepito. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Sabado pa lang ay ramdam na ng mga residente sa lalawigan ng Catanduanes ang hagupit ng Bagyong Pepito. Bagamat wala silang naranasang pagbaha, halos mag-iba naman ang kanilang mga bahay o mag-iba naman ang kanilang mga bahay dahil sa malakas na hampas ng hangin. Si Princess Jordan ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Sa tindi ng naging pananalasa ng Bagyong Pepito sa Catanduanes, ilang mga palayan ang nalubog sa baha, mga puno na tuluyang bumagsak, mga bahay na nasira at mga pagguho ng lupa na nagdulot ng pagkaharang sa kalsada. Pwedeng makaagi ang sasakyan, maski motor.
Kalulus-lunos rin ang sinapit ng mga pasilidad ng mga paaralan na San Jose Elementary School at National High School sa Viga, Catanduanes. Kita na halos ang sahig ng mga ito dahil sa mga natuklap na yero na bubong ng mga silid. Kahit ang Emergency Operations Center o MDRRMO ng Viga, Catanduanes, hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Pepito. Tuluyang bumigay rin ang kisame ng mismong opisina at pinasok ng tubig ulan sa kasagsagan ng bagyo. Habang ang covered court sa Barangay Dariao, Caramoran, Catanduanes, walang natira ni isa sa haligi nito. Ang buong bubong bumagsak sa lapag kasama ng mga wasak-wasak na yero, bagay na gumising sa ilang residente noong Sabado ng gabi. Alas 10 hanggang alas 11, 8 to 10. Ubo pa po siya kasi huminto siya ng sandali. Bali, 1 hour. Huminto siya. Tinignan ko yung forward court po, maambo pa siya. Tapos, nung mga pagkalipas ng 1 hour, bumalik yung hangin, malakas na. Ayon kay Dondon, hindi sila nakaranas ng anumang pagbaha sa lugar. Pero dahil sa tindi ng hampas ng hangin kasama ng patuloy na pag-ulan, pati ang solar panels nila na inaasang pagkukunan ng alternatibong supply ng kuryente, sira-sira na rin. Habang ang ilang mga bahay sa kanilang barangay na gawa sa light materials, matindi ang iniwang pinsala ng bagyong Pepito. Mga bahay ma'am, halos 70% dito ma'am sa aming lugar, dito sa baryo namin ma'am. Sira sa Tubli, kalapit na barangay namin ma'am, Tubli, Sabangan, Paniki, Mabini. Sabi ng mga residente, magmula Sabado pa ng hapon nang mawala ang supply ng tubig at kuryente sa Barangay Dariao, Caramoran. Wala pa namang naitalang sugatan o nasawi sa kanilang barangay, buhat ng mapinsalang bagyong Pepito sa lugar. Samantala, sa Viga, Catanduanes Municipal Building naman, may libreng wifi at charging station para sa mga nawalan ng kuryente dulot ng bagyo. Mula sa IBC 13, Princess Jordan para sa Balitang Pambansa. Kaugnay pa rin ng pananalasa ng bagyong Pepito, makakausap po natin sa telepono si Mr. Claudio Yucot, ang Regional Director ng Bicol Office of the Civil Defense. Good morning po, Mr. Yucot. Si Ace Medrano po ito ng Balitang Pambansa. Good morning po. Yes sir, good morning po at magandang umaga din po sa lahat. Yes sir, kumusta na ngayon dyan sa Bicol? Ngayon ay maliwanag na ang araw. Hindi katulad kahapon na maulan dito. Ngayon maliwanag ng araw. Yan po ba, may naitala na po ba tayong casualty? Negative. Meron kaming reported na 2 namatay pero unrelated siya sa bagyong Pepito dahil namatay na kuryente. Ano po sir ang kadahilanan nga itong pagkakuryente at sana naman po ay wag nang madagdagan pa? Umakyat daw sa bubong at nakuryente. Yun ang ating nakuhang report. But we have to i-validate pa namin. Pero yun ang aming initial report na umakyat sa bubong na kuryente. Pero hindi ito related sa bagyong Pepito. Okay sir, sa mga sugatan naman po, kumusta po ating datos? Wala tayong na-report na sugatan. Meron po bang reported missing sa ngayon? Wala tayong reported missing. Thanks God, wala tayong reported na missing. Okay sir, masasabi po ba nating naging sapat ang ating mga paalala sa mga mamamayan kaya kahit papaano ay ito pa lang ang naitatalang casualty hanggang sa kasalukuyan? Yes, effective po talaga yung pinapasunod ng National Terrorism Council sa amin na preemptive evacuation kasi yun po talaga ang dahilan kung bakit wala tayong casualties. Okay sir, i-clarify ko lang po, yung napaulat pong namatay sa Camarines Sur, may detalye po ba tayo tungkol dito? Ito na po yung nabanggit po ninyo. Yes, yun lang po ang aming initial na report. Namatay ito dahil umakyat sa bubong na kuryente. But we have to validate this with our MDM cluster kung ano talaga ang tunay na dahilan with report from the PNP kung ano talaga ang pero ang nakuha namin is this is unrelated to Typhoon Pepito. Okay sir, ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan dyan sa Bicol ngayong tapos na po itong pananalasa ng bagyong Pepito? Yes, ulitin ko lang po yung ating laging paalala na pag sinabi po nating ating mga LGUs na mag-preemptive evacuation tayo, susunod po tayo. Ito po ay isang malaking example
maliwanag na example sa ating mga kababayan na pag nag-preemptive evacuation tayo, ay ligtas po tayong lahat. Ang ating pong target na zero casualty ay makukuha po natin, ma-attain natin dahil sa maaga nating paghanda sa bagyo, anumang bagyo darating sa atin. Maraming salamat po, Mr. Claudio Yucot, ang Regional Director ng Bicol Office of the Civil Defense. Samantala, naglandfall din sa Dipakulaw, Aurora ang bagyong Pepito kahapon. Ito ang pangalawang beses na naglandfall ang bagyo matapos unang maglandfall sa Catanduanes. Habang nasa Dipakulaw, taglay ni Pepito ang lakas ng hangin na 185 km per hour at pagbugso ng hangin na 305 km per hour. Makikita sa video na dahil sa lakas ng hangin ay sumasayaw na mga puno ng niyog at mataas ang alon sa karagatan. Dahil sa gupit ng bagyo, suspendido ang pasok sa trabaho ng mga empleyado ng gobyerno at mga paaralan sa buong lalawigan. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Aurora sa mga punong nagtumbahan at mga yerong nilipad sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Mistulang ipo-ipo ang hangin sa Baler, Aurora nang maramdaman ang hampalos ng superbagyong Pepito kahapon. Ang bubong ng tindahang ito, animoy binubuhat ng malakas na hangin. Ulan at hangin ng taglay na lakas ni Pepito. Minsan mahina, mas madalas malakas. Sa tuwing magpaparamdam ang buo niyang puwersa, nawawasak ang dinadaanan niya. Ang mga yero ng munisipyo, nagtuklapan. Ang mga bricks, hindi nakaligtas sa hagupit ni Pepito. Halos mag-iisang oras na binayo ng malakas na hangin at ulan ng Baler. Nagsimula ng alauna, pasado alas 4 bahagyang humina na. Agad kumilos sa mga responders ng Baler LGU. Inalis ang no movement order, sinuyod ang buong bayan kasama ang PTV. Dito tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ang Baler sa superbagyong Pepito. Nakakalang pa ang malaking punong ito sa isang van sa Barangay 5. Ganon din ang nangyari sa SUV na ito. Kaliwat ka ng malalaking puno rin ang humambalang sa main road. Nawasak din ang karinderyang ito. Diyan pa kami nananghalian kahapon pero ngayon, hindi na makilala pa. Ang mga yerong natuklap sa kasagsagan ng bagyo, nauwing lahat sa kalsada. Ang mga yerong ito na isang bangko, mistulang nilamukos ng bagyo, sakay binagsak sa kalsada. Agad itong iginilid ng Coast Guard sa kabinakho ang sumabit na yero. Unang tumutok sa clearing operation sa mga otoridad para makapasok ang tulong sa mga nasalanta ng itinuturing nilang pinakamalakas na bagyong kanilang naranasan, buhat ng bagyong Yolanda. Mula sa PTV, Benji Durango, para sa Balitang Pambansa. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na power supply sa mga itinuturing na critical facilities gaya ng mga ospital at government offices. Gusto namang ikonsidera ng Pangulo ang paggamit ng satellite phone sa panahon ng kalamidad. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang power interruption sa mga itinuturing na kritikal na pasilidad sa gitna ng kalamidad. Direktiba ng Chief Executive kay Energy Secretary Rafael Otilla na dapat masigurong hindi maapektuhan ang operasyon ng mga pasilidad gaya ng mga pagamutan. Bukod sa mga ospital, nais din ng Pangulo na manatiling uninterrupted ang operasyon ng mga government offices, partikular ng mga lokal na pamahalaan, lalo't mahalaga ang papel ng mga ito sa ganitong may nararanasang sama ng panahon. Kaya importante, sabi ng Chief Executive, na masigurong hindi mawawala ng kuryente sa mga nasabing pasilidad. The critical facilities, of course, are government services, the hospitals, the offices, so that the LGUs can at least operate to an extent. Samantala, iginit din ng Pangulo ang halaga ng komunikasyon sa ganitong mga panahong kailangang malaman ang pangangailangan, mga hakbang na dapat gawin at maihatid ang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Kaya para kay Pangulong Marcos, dapat tingnan ang posibilidad na paggamit ng satellite phone, lalo na ngayong panahong sunod-sunod ang nararanasang bagyo. Isa kasi ang problema sa komunikasyon ayon sa Chief Executive na karaniwang bumabangon sa panahong masungit ang panahon na hanggat maaari sana ay hindi maantala, lalo't malaki ang papel nito sa kilos ng gobyerno sa tuwing may kalamidad. Sinabi ng Pangulo na karaniwang mayroong sat phone na nagagamit ang mga nasa local government pero wala na anya ito, sabi naman ni DILG Secretary John V. Cremulya.
Dahil dito, ayon sa Chief Executive, ay baka maaaring maikonsidera ang hakbang na maibigay ito sa mga alkalde. Sa harap nito, binigyan din ang punong ekutibo na dapat matiyak na walang problema sa komunikasyon, gayong importante ito sa deployment ng mga kailangang resources. I remember before that everyone, most LGUs have a satellite phone. It was a long time ago, sir. Now it no longer? No longer, sir. Maybe that's something we need to think about. So we provide the mayors, we provide may satellite phones sila. At kaugnay ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa na sa loob ng nakaraang 3 linggo ay nakaranas ng 6 na bagyo, sinabi ng Pangulo na wala tayong magagawa kundi harapin ang ganitong mga pangyayari. Huling naranasan ani ng bansa ang 6 na sunod-sunod na sama ng panahon noong 1946 at makalipas ang dekada-dekada ay humagupit muli ang ganitong unos na sa mga nakaraang pahayag ng Pangulo ay hindi na may tatangging produkto na ng climate change. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Problema naman ngayon ng ilang pamilya sa Isabela kung papaano sila magsisimula ulit. Lalo't apektado na nga ang kanilang kabuhayan, nasira pa ang kanilang bahay. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Pasado 1:00 kahapon nang magsimulang lumakas ang ulan at hangin dito sa Santiago City, Isabela. Wala ng tao sa mga kalsada ng bayan ng Santiago dahil sa takot na baka kung mapano pa sila kung lalabas sila ng bahay. Mag-aalas 3 ng hapon, mas lalong lumakas ang hangin at ulan. Halos nag-zero visibility ang buong paligid. Kung ang karamihan sa mga tao ay nasa loob ng bahay, may mga pamilya naman na nasa evacuation center dahil nawalan ng bahay noon pang mga naunang bagyo. Kagaya na lamang ni Manilina, 250 pesos ang kanyang kita kada araw sa pinapasukan niyang lugawan. Ang problema, dahil may bagyo, hindi siya makapagtrabaho. Ang buong bahay pa niya ay nasira dahil sa lakas ng hangin at nadala ng rumaragasang baha matapos umapaw ang ilog malapit sa kinatitirikan ng kanilang bahay noong manalasa ang bagyong Nika. Habang po nililigpit ko po yung gamit, isa-isa na pong nililipad yung mga yero ko, kaya po sobrang taba ko. Hindi ko na po alam, naiyak na lang po ako sa loob po ng bahay ko kasi baka po mabagsakan ako ng yero. Ganito ang nangyari sa isang barangay dito sa Santiago City, Isabela. Dahil sa lakas ng rumaragisang ilog noong bagyong Nika, kinangay ng ilog ang nasa 15 kabahayan. Kaya ang problema, dagdag dagok pa sa mga residente dito ang paparating na si Super Bagyong Pepito. Ito naman, na sobrang lakas ng bagyo, tinangay ibang mga yero, kahoy. Nila umapaw pa yung tubig. Ngayon may parating na naman na bagyo, kaya sinisinop yung konting gamit na natira. Itatali lang dapat yung dapat itali. Kaya habang humahagupit ang bagyong Pepito, nanatili muna sila sa mga evacuation center ng barangay at lokal na pamahalaan. Saksagsagan ng bagyo kahapon, habang nakasilong kami sa munisipyo, napasugod sa City Hall ang ilang mga residente. Bitbit nila ang kanilang mga anak at ilang mga gamit dahil ang tinitirhan nila ay halos sirain na ng bagyong Pepito. Habang ang lokal na pamahalaan naman ng Santiago, katuwang ang PNP, AFP at BFP, ay nagpatupad na ng forced evacuation sa marami nilang barangay. 21 barangay kasi nila ang madalas na nalulubog sa baha sa tuwing may bagyo. Ang pinaka talagang kawawa po ay yung mga magsasaka namin dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at paghangin. Siyempre, alam niyo naman po pag may kasama hangin, dumadapa yung mga palay. Samantala, magbibigay ng tulong ang LGU sa mga nawalan ng bahay. Pero aminado sila na kulang ito, kaya nananawagan sila ng tulong sa national government. Ang DSWD naman ay may ilang relief goods na ipinadala sa kanilang bayan. Sinisikap rin ng LGU ng Santiago na makamit ang target nilang walang magugutom sa kanilang mga residente. Kaya puspusan din ang kanilang pagluluto para sa mga evacuees. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Ilang mga lalawigan at bayan sa bansa nagsagawa ng preemptive evacuation bilang pag-iingat sa banta ng Bagyong Pepito. Isa na dyan ang Baguio City na nakapagpalikas ng nasa 40 pamilya. Nakatumbas ng higit 180 individual, partikular na sa barangay ng Dominican, City Camp Central at Lourdes Proper, na pansamantalang naninirahan sa mga evacuation center ng CDRMO ng Baguio City. Gayon din ang bayan ng Binmales sa Pangasinan na nakapagtala naman ng nasa 80 pamilya o nasa higit 200 individual na evacuees.
Kasalukuyang nasa evacuation center ang mga residenteng inilikas dahil sa banta ng storm surge at pagbaha sa ilang mga lugar. Samantala, nag-deploy naman ng mga personnel ang Emergency Operations Center ng Bontoc para i-monitor ang mga lugar na naapektuhan ng bagyo, partikular na sa Bontoc-Tukukan Road. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na maging maingat sa kalsada dahil sa banta ng posibleng rockfall, mudslide at landslide. Anila mas mainam raw kung posibleng umiwas na lang sa mga unnecessary travel bilang pag-iingat. Mababatid naman ay tinaas sa red alert status ng Bontoc EOC ang lalawigan kahapon para masiguro monitoring, warning, coordination at response activity sa lugar dahil sa posibleng epekto ng Super Typhoon Pipito. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Balitang Pambansa. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Gayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong Pambansang TV. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng mga pagkain sa mga pamilyang lubikas dahil sa banta ng bagyong Pepito. Sa Kamalig Albay, mahigit sa 4,000 family food packs ang ipinamahagi ng DSWD. Nakatanggap din ng mga family food packs sa mga nasalanta ng bagyo sa La Union, partikular ang 280 bakwit sa bayan ng Bangal. Sa kaugnay na balita, nabigyan din ng family food packs ang 178 pamilya sa Pangasinan. Kahapon araw ng linggo, iniwan nila ang kanilang mga bahay dahil sa banta ng bagyong Pipito. Samantala, mahigit naman sa 15,000 family food packs ang nakatakdang dalhin sa Bicol Region mula sa DSWD Region 8. Katuwang pa rin ng DSWD sa pamamagitan ng mga paghahatid ng pagkain ng mga sundalo, pulis at mga uniform personnel. Tiniyak ng DSWD Region 4A na handa ang ahensya sa pagpapaabot ng tulong para sa mga maaapektuhan ng bagyong Pepito sa lugar. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Carmi Isle sa Radyo Pilipinas, Lucena. Tiniyak ng DSWD ang kahandaan ng Field Office 4A sa pagpapaabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng Super Typhoon Pepito. Sa 69 na mga warehouses sa iba't ibang lokalidad sa Calabarzon, mayroong mahigit 54,000 family food packs na nagkakahalaga ng halos 38 million pesos. Ang mga food packs na ito ay positioned o nakalagak na sa mga warehouses bago pa man pumasok ang bagyo. Ang pagkakaroon ng pre-positioned food packs ay estratehiya ng kagawaran upang mas mabilis na maipabot ang tulong sa mga nangangailangan lokal na pamahalaan kahit sa kasagsagan ng kalamidad. Samantala, mayroon ring 4,108 na mga non-food items tulad ng sleeping at hygiene kits at 1.2 million pesos na standby funds ang Field Office 4A.
Sa initial report mula sa mga lokal na pamahalaan, naitala ng DSWD Calabarzon na may 34,775 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Pepito sa 93 na mga bayan at munisipalidad sa buong rehiyon. Sa lalawigan ng Quezon, isa ang bayan ng Polillo sa mga hinagupit ng bagyo at ayon kay Mayor Angelique Bosque, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan doon ngayong araw, November 18. Kaugnay naman ang biyahe ng mga Roro at Fast Craft papunta at paalis ng Polillo, ipinaalala ng alkalde na automatikong walang biyahe hanggat nakataas ang tropical cyclone wind signal sa lugar. Sa Lucena City, gayon din sa Tayaba City, nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang lahat ng evacuees, ngunit kanselado ang face-to-face classes sa preschool hanggang senior high school sa public at private schools ngayong araw, November 18. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Carmi Isles para sa Balitang Pambansa. Puspusan ang isinasagawang clearing operations ng Philippine Coast Guard katuwang ang iba pang ahensya ng lalawigan ng Catanduanes. Ito'y sa kabila ng pagsalanta ng bagyong Pepito sa probinsya, partikular na sa bayan ng Gigmoto, kung saan kaliwat kanang mga debris ng sanga at puno ang nakakalat sa kalsada nadala ng bagyo. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa iba pang ahensya para sa agarang pagresponde sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Nananatili ding naka-alerto ang Deployable Response Groups o DRGs ng Coast Guard District Bicol, katuwang ang stations at substations ito para sa pagtulong sa mga kababayan natin sa lalawigan. Wala namang naitalang casualty sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito sa Albay. Pero patuloy pa ring tinututukan ng Catanduanes lalo't siyam na bayan pa ang hindi makontak ng PNP. Si Gabio Milde Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Isa ang negosyante at resort owner na si Manuel sa mga nakapaghanda para sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito sa bayan ng Santo Domingo sa Albay. Dahil nagtrabaho rin noon bilang seaman si Manuel, may kaalaman rin siya pagdating sa pagmonitor ng mga weather forecast. Nakatulong ito sa kanya upang maihanda ang kanyang pamilya, pati rin ang kanyang mga kapitbahay. Nagbigay ako ng warning dito sa mga nearby neighborhood na tulad nga niyan, yung mga kahoy dyan, medyo tinapyasan nila para maiwasan yung damage ng malaki sa mga properties. Dito sa aking area, yung mga halaman ko dito, yung mga solar panel, tinanggal ko na for anticipation ng incoming typhoon. Wala rin masyadong naging pinsala ang Super Typhoon Pepito sa kanyang resort. Sa naging pagbaybay ng news team sa maraming bayan sa Albay kahapon, marami sa mga negosyo ang nanatiling sarado. Ayon kay Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Cedric Daep, walang naitalang casualty sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito sa lalawigan. Pinawi na rin ng mga local chief executive sa mga bayan ang kanilang mga evacuees matapos manalasa ang bagyo. Iniutos na rin ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bonggao sa mga paaralan na magsuspinde ng klase ngayong araw sakaling hindi pa rin ligtas sa mga mag-aaral ang bumalik sa eskwelahan. Samantala, naghahanda na ang Police Regional Office 5 para linisin ang mga kalsadang daraanan para sa government rescue at relief response. Ayon kay Bicol Regional Director Andre Dizon, nakikipag-ugnayan na sila sa Office of Civil Events at Regional Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinututukan nila ngayon ang Catanduanes dahil siyam na bayan pa ang hindi makontak ng PNP. Pinaghahandaan na rin nila ang pagdagsa ng mga relief goods at tulong sa Tabaco Port. Sinabi rin ni Dizon na passable ang stretch ng Maharlika Highway mula Camarines Norte hanggang Matnog sa Sorsogon. Mayroon rin naitalang malaking pinsala sa mga estasyon ng PNP kung saan apektado ang linya ng komunikasyon at may ilan ring kalsada ang hindi madaanan. Nangangailangan rin ang Bicol Region ng karagdagang food packs at non-food items tulad ng gamot. Aabot sa halos 140,000 pamilya o halos 580,000 individual ang nailikas sa buong Bicol Region. Mula sa People's Television Network, Gab Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Samantala, naging matagumpay ang isinagawang taunang National Parole Making Competition kung saan naging record-breaking umano ang bilang ng mga parol na lumaban sa kompetisyon ngayong taon. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa.
Ngayon palang ramdam na ang holiday season sa Malacanang dahil sa ikatlong taon ng National Parol Making Competition, kung saan tampok sa kompetisyon ng creativity at craftsmanship ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang public schools. Ang isang Between Isang Ngiti Year 3 ay may temang Harmonies of Hope, Illuminating Filipino Resilience, natin ng Social Secretary Office ng Office of the President. We just wanted something after the pandemic. It was such a dark time for everyone. We just wanted Christmas to be brighter and better. So that was our initial reason to start this competition. This competition is a platform for the country to showcase their creativity, nationalism, and patriotism, because the parol, as we were talking about earlier, is actually only unique to the Philippines. Sa kabuuan, record-breaking ang bilang na 148 na mga parol na kasama sa kompetisyon. Bawat parol dito ay binuo ng tig-4 na mga mag-aaral. Kaugnay nito ay sinagawa na nitong Biyernes ang judging para sa entries na may kanya-kanyang taglay na ganda. Kasama sa mga hurado ay si Direk Joey Reyes, ang chairman ng Film Development Council of the Philippines, ang designer na si Neil Felipe San Pedro, comedian host at singer na si Vice Ganda, ang philanthropist na si Lizzie Zobel de Ayala, at fashion designer na si Michael Leyva. Anila, nahirapan silang mamili sa maraming mga parol. The paroles that caught my attention are the ones given to really exquisite detail. Yung alam kong pinag-isipan at pinaghirapan. Okay, may iba na pinaghirapan pero hindi masyadong pinag-isipan. At may iba naman na pinag-isipan ngunit hindi yata pinaghirapan. Because I think it gives everyone a reminder, it gives everyone inspiration and a reminder that the parol tradition needs to be kept alive and that it can be in any form or shape a reflection of our community and our sentiments around Christmas. Really impressive. It's way beyond that I expected, especially that they were just high school students, and the construction to the small, tiny details was extremely exquisite. And it really gives me great pride to see the next generation of creative Filipinos. Sabi ko nga, baka may mga bata dyan na who wanted to have OJT in my atelier or in my company. I'd like to get them because I'm very much willing to have new ideas from them also. The kids now are really very magaling. Para sa criteria for judging, 20% ang creativity at originality. Nasa 30% naman ang technical skills at craftsmanship. 20% ang adherence to the theme o pagsunod sa tema para sa taong ito. 20% naman para sa overall impact at aesthetic. At 10% naman para sa online votes. Para sa mga mag-aaral, ang mga mananalo dito ay tiyak na masaya ang Pasko dahil ang top 3 winners ay mananalo ng laptop at smartphones. Bukod pa dito, 300,000 pesos para sa third place, 500,000 pesos sa second place, at tumataginting na 1 million pesos para sa first place. Ayon sa Social Secretary Office, ang top 3 winners ay i-anunsyo sa December 1, ang Christmas tree lighting ceremony dito sa Malacanang. Higit sa pagiging malikhain ng mga parol na kalawok dito ay representasyon ng mayamang kultura ng bansa at ng buhay na diwa ng Paskong Pilipino, ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.